Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat at sa mga oras na ito, ang paksa po na pag-usapan natin ay real talk po tayo ngayong araw na kung saan ang ating paksa ay si Shaitan ang laging panalo sa away, alitan at pagputol sa ugnayan ng mga magkakapatid, magkamag-anak at magkakaibigan. So dahil dito, bakit nga ba? Si Shaitan palagi ang nananalo kapag nagkaroon ng pagputol ng ugnayan ng mga magkakapatid sa Islam, ng mga magkakapatid sa dugo, mga magkakamag-anak. Bakit nga ba si Shaitan ang palaging panalo dito? Una-una, ito ay bitag ni Shaitan. Bitag ni Shaitan para magkawatak-watak ang mga magkakapatiran, magkakamag-anak. Ito'y kabilang sa mga bitag ni Shaitan. At pangalawa ay dahil sa tinatawag na gawain na ito, yung pag-aaway, alitan, ay napuputol ang ugnayan ng mga magkakamag-anak. Kaya ika nga nila yung tinatawag na pagkakaisa ay ito ay lakas. Pero kapag nagkawatak-watak ang pamilya, ang mga magkakamag-anak, ay dahilan ito ng tinatawag ng kanilang paghina. So dahil dito nawawalan tayo ng mga kamag-anak. Kabilang din doon ay nagkakasala tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na la yadkhulu jannata qati. Hindi makakapasok sa paraiso ang isang tao na pinuputol niya ang ugnayan niya sa kanyang mga kamag-anakan. Maliban na siya ay parusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang din doon ay nakapending po ang ating mga gawain na mabubuti. Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin niya sa kanyang mga anghel na hayaan niyo muna itong mga tao na ito hanggang sila ay magkaayos. Yung tinatawag na kanyang kaalitan o kaaway na pinuto nila ang kanilang ugnayan. Kaya mga magulang, mga kapatid sa pananampalataya, palagi nating isipin na sa away, alitan at pagputol sa ugnayan, ito pinaka-main na natin dito, yung pagputol sa ugnayan ng mga magkakamag-anak, magkakapatid, magkakaibigan, ay ito po ay ang pinakauna, ang pinaka-panalo dito ay si Shaitan. Si Shaitan po, hindi po tayo ang nananalo dito. Okay? So, dito sa paksa natin, actually, nakakalungkot po ito. Wallahi la'adim, nakakalungkot sa panahon natin ngayon. Ang relihiyong Islam ay binigyan ng halaga ang pagpapalakas ng tinatawag na ugnayan ng magkakapatid, magkakamag-anak. Ganon din sa mga magkakaibigan. Nakakalungkot po sa panahon natin ngayon dahil lamang po sa politika. Politika na mula sa barangay, at itong mas mainit, mula sa barangay hanggang sa mayor, governor at iba pa. Subhanallah, nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak ng mga pamilya. Ngayon ay nag-file na naman ang ibang mga kamag-anak natin diyan sa lugar na Pilipinas, sa barangay election. At nakita natin na nagkawatak-watak ang ibang mga pamilya. Wallahi la'adim, nakakalungkot. Nang dahil sa isang maliit na bagay ay nagkakawatak-watak ang mga magkakamag-anak at pinuputol nila yung ugnayan nila. Na ito ay malaking kasalanan sa relihiyong Islam. Ilan ang mga magkakamag-anak, magkapatid pa mismo, na dahil sa politika ay pinatay niya ang kanyang kapatid o pinapatay niya ang kanyang kapatid at nawala din siya sa kapangyarihan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. So dito makikita natin yung tinatawag na gaano kadelikado itong bagay nito. Pagputol sa ugnayan ng mga magkakamag-anak, magkapatid, magkaibigan. Napaka-ano po ito, napaka-delikado. Kaya dapat ay palaging mangibabaw yung pagkakapatiran. Mangibabaw yung utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Marami po, subhanallah, nang dahil sa politika, hanggang ngayon, hindi sila tinatawag na nag-uusap. Kahit na Salatul Eid, nagkhutba yung imam ng pagkakapatiran, yung panganib ng pagputol sa ugnayan ng iyong kapatid, ng iyong kamag-anak, pero yung puso ng tao, subhanallah, nandun pa rin sa kanya yung pagkamuhi niya sa kanyang kamag-anak. Subhanallah. Ito ay napakalaking kasalanan sa Islam. Pero dahil lamang sa ganitong mga bagay, ay subhanallah,
naging dahilan ng pagkakawatak ng pamilya. Ay may papayo ko po sa aking kapwa na mga mananampalataya. Dapat po ay ang mangibabaw ay ang ating pagiging Muslim, ang ating pananampalataya, ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba natin narinig ang sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na la yadkhulul jannata qati, hindi makakapasok sa paraiso ang siyang puputol o puputol sa ugnayan ng kanyang mga kamag-anakan nang dahil sa malit na bagay. Subhanallah. La hawla wala quwata illa billah. Karamihan dahil lamang sa kakaunting parte ng lupa ay nagpatayan. Magkapatid ay pinutol ang kanilang ugnayan. Wallahi al-adim, marami pong kwento dito sa ganitong bagay na hanggang ngayon ay hindi sila nag-uusap. Dahil lamang sa kakaunting parte ng lupa. Subhanallah. Ang mundong ito ay pansamantala lamang. Tapos, bakit tayo, kumbaga, hindi siya sapat na dahilan para itakwil mo ang iyong kapatid dahil lamang sa maliit na lupa? Maliit na lupa, pinupost sa Facebook ang kanyang kapatid. Maliit na lupa ay tinatawag na pinatay niya ang kanyang kapatid. Minumura niya ang kanyang kapatid. Sinasaktan niya ang kanyang kapatid, ang kanyang kamag-anak, kanyang kaibigan, subhanallah. Pinutol niya ang kanyang ugnayan sa kanyang kamag-anak dahil sa kakaunting parte ng lupa. La hawla wala quwata illa billah. Ganon din sa minsan away ng mga anak. Away ng mga anak minsan, subhanallah. Nag-away yung mga bata. Subhanallah. Dapat hindi natin pakialaman actually. Kasi ang mga bata, mag-away yan sila. Mamaya magkasundo yan sila. Pero bakit pakikialaman natin yung away ng mga bata? Nasasaktan yung iba, yung anak ng isa, tapos magiging dahilan ng away, puputulin nila kanilang ugnayan, 1 taon, 2 taon, 10 taon. Hindi sila nag-uusap dahil lamang sa away. Ngayon, yung mga bata, after ng 1 oras, 2 oras, magkasundo na. La hawla wala quwata illa billah. Ganon din yung tinatawag na away na dati ng away ng mga matatanda. Halimbawa, yung away ng mga dating matatanda, may apo na sila. Tapos, pati yung mga apo ng apo sa tuhod pa, sila ay hindi nag-uusap dahil lamang sa yung mga naunang mga alitan na hindi naman, kumbaga, ay sapat na dahilan para itakwil mo ang iyong kapatid. Subhanallah. Dapat ay palagi mangibabaw yung pagkakapatiran, yung utos ni Allah, yung pagmamahal sa kamag-anak. Bandang huli, wallahi al-adim. Pakinggan natin ito. Wallahi al-adim, sa mga tao na patuloy ang kanilang pagputol sa ugnayan sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang mga kapatid, sa kanilang mga kaibigan, wallahi al-adim, tayo sa bandang huli ay magsisisi. Wallahi al-adim. Merong isang kwento na nabanggit ng ating mga ulama. Nilibing ang kanyang kapatid, nakita ng mga tao, siya ay sobra yung kanyang pag-iyak doon sa puntod limingan ng kanyang kapatid. Dumating yung isang maalam at pinayuhan niya, ikaw ay magtiis dahil ito ay pagsubo, ganyan. Sinabi ng tao na ito, sabi niya, o aking guro, hindi ako umiiyak dahil sa pagkawala o yung kamatayan ng kapatid ko. Dahil lahat naman tayo ay mamamatay, ako mamamatay din. Pero ang iniiyak ko ay halos 10 taon na hindi kami nag-uusap ng kapatid ko. Subhanallah. Kung makukuha lang sa dugo yung luha niya para maibalik niya ang kapatid niya, gagawin niya. Para lang maibalik yung kapatid niya. Huwag nating hintayin yung panahon na magsisi ang bawat isa. Dahil wala na si fulan, wala na si kamag-anak niya, wala na si kapatid niya. Subhanallah. Pagsisisihan ng bawat isa ito. Dahil lamang sa kakaunting salita, dahil lamang sa kakaunting lupa, dahil lamang sa politika na kung saan dapat ay hindi ito maging dahilan ng pagkakawatak ng magkakapatid, ay naging dahilan ng pagkakawatak-watak at naging dahilan ng pagputos sa kanilang ugnayan. Subhanallah. Nangibabaw yung pagiging sakim natin sa kayamanan, sakim natin sa kapangyarihan, sakim natin sa lupa. Nangibabaw tayo sa ganitong mga bagay.
At nanalo si Shaitan dahil ito ay mga bitag ni Shaitan. Kaya makikita mo, subhanallah, makikita mo yung tao na pagka nakarinig ng khutbah, hindi Bakit? Kasi nga nandun na sa kanyang puso na sila naman ang nanguna, sila naman na may kasalanan, sila naman. Subhanallah. Bakit sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa taong nag-away na ang pinakamainam sa kanila ay sinong nangunang bumati ng salam? Si Propeta mismo ang nagsabi niyan. Hindi yung tinatawag na kung sino yung tinatawag na may kasalanan siya ang dapat na subhanallah. Lalo na kung kapatid mo yan sa Islam. Binigyan tayo ng Islam ng 3 araw na kung may sama ng loob tayo sa isang tao, ay pwedeng hindi nating pansinin ng 3 araw. Dahil alam ng Islam yung nararamdaman ng isang tao. Pero after ng 3 days ay kinakailangan sa isang tunay na mananampalataya na kapag nakita niya ang kanyang kapatid, kamag-anak at kaibigan, ay batiin niya ng salam. At sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam sa kanila ay sila na nauna na bumati ng salam. Subhanallah. Kaya nga, ang tao na naunang nagpatawad at yung mga tao na nagpapatawad ay ang kanilang gantimpala ay paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. At mas mainam na ikaw yung magpatawad. At kung ikaw ang alam mo sa sarili mo na nagkakasala ka o ikaw ay nagkasala sa kapatid mo, subhanallah, sikapin mo. Yung mga apo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na apo ni Hasan sa si Hussein. Isa sa kanila, nagkaroon sila ng pag-aaway. At yung isa sa kanila ay pag-uwi sa bahay ay naramdaman niya na mali ang kanyang nagawa. Subhanallah. At lahat tayo ganyan. Kapag wala na si Shaitan sa atin, nakapagsalita tayo, nakapagbitaw tayo ng salita, o kaya nakasakit tayo sa kapwa, pag nandun na tayo sa ating bahay, o pag wala na tayong kasama, mapapaisip tayo. Pero ang problema, ang iba, hindi kaya ng kanyang pride, hindi kayang magsabi ng sorry, hindi kayang humingi ng tawad. So yan ang tinatawag na isa sa pinakamalaking dahilan, minsan, ng hindi pagkakaayos. Wallahi al-adim. Yung isa sa mga apo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinuntahan niya. Siya ay pumunta sa kanyang bahay. Sinabi ng isa sa apo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, anong dahilan kung bakit yan dito? Sabi niya, kung ikaw ang nagkasala sa akin, patawarin ka ni Allah. Pinapatawad kita. Ngunit kung ako nagkasala sa iyo, patawarin mo ako. Hindi maging dahilan na putulin natin ang ugnayan natin. At sila ay nagyakapan. Huwag natin hintayin yung panahon na kung saan wala na yung kapatid mo. Wala na si fulan. Konsyensya ng tao yun. Nagsalita ka ng masama. At hindi dapat na kapag gumawa sa iyo ng masama ang iyong kamag-anak o nagkamali sa iyo ng kamag-anak ay suklian mo ng masama. Hindi yan turo ng Islam. Subhanallah. Na kailangan mong patunayan na gaganti ka, kailangan mong patunayan na sila ay mali. Hindi. Subhanallah. So dapat dito ay ang palaging mangibabaw ay yung utos ni Allah. Yung pagmamahal kay Allah, yung pagmamahal sa kamag-anak, pagmamahal sa tinatawag na kapatiran. Kabilang sa sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahim. Sino man ang tunay na naniniwala kay Allah at saka sa kabilang buhay ay falyasil. Ay pangalagaan niya yung ugnayan niya sa kanyang mga kamag-anak. Kahit na pinuputol nila ito, kahit na hindi naging maganda kanilang ugnayan sa iyo, ay panatilihin mo. Panatilihin mo ito. Dahil meron kang gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala at palaging si Allah ay manatili na kasama mo. At ganun din na makaiwas ka sa kasalanan. Hindi yung gagantihan mo. Subhanallah. Subhanallah. Kabilang sa nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa hadith ni Imam Bukhari at Imam Muslim, la yadkhulul jannata qati. Panghanib ito, panghanib mga kapatid. La yadkhulul jannata qati. Hindi makakapasok sa paraiso ang pinuputol niya ang ugnayan niya sa kanyang mga kamag-anak. Subhanallah. Yan hadith, sa hadith ni Imam Bukhari at Imam Muslim, na kung saan dito ay yung mga tao na ito ay paparusahan sila ni Allah bago sila makapasok sa paraiso. La hawla wala quwwata illa billah. Ganun rin na sa isang hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ar-rahim mu'allaqatun bil 'arsh. Ang rahim, yung kamag-anak sa kanyang larawan
ay siya ay nandoon sa tinatawag na arsh ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kanyang sinabi, man wasalani, wasalahullah. Sino man ang panatilihin niya ang ugnayan niya sa kanyang mga kamag-anakan, ay patuloy ang pakikipag-ugnayan sa kanina ni Allah. Patuloy ang suporta sa kanina Allah. Patuloy ang awa sa kanina Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man qata'ani qat'ahu Allah. Sino man ang putulin niya ang ugnayan sa akin, yung pagkakamag-anakan, ay tunay na puputulin ni Allah ang kanyang ugnayan sa kanya. Yan ay sa hadith ni Imam Muslim. Kaya narapat lamang po sa pakikitungo sa mga kamag-anak natin, kapatid natin, kahit yung ibang mga kaibigan natin ay manatili ang pagkakapatiran. Manatili ang pagkakapatiran. Sa hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi na mayroong isang lalaki na nagtanong sa kanya. Sabi niya, Ya Rasulullah, meron ako mga kamag-anak, inni li karaba. Meron ako mga kamag-anak, patuloy ang aking pakipag-ugnayan sa kanila at pinuputo nila ang ugnayan nila sa akin. Nagiging mabuti ako sa kanila pero masama ang kanilang pakikitungo sa akin. Subhanallah. Kaya sinabi niya, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung yan ang iyong sitwasyon, kung yan ay iyong sitwasyon, ay ito ay patunay na wala yazalu ma'aka min Allahi dhahirun alaihim ma dumta alaihim. Ikaw ang palaging mananaig at ikaw ang palaging nasa gabay ni Allah. Ikaw yung palaging mananaig dahil ikaw ay sumusunod sa sunnah at utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, malinaw sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit yung mga kamag-anak natin na hindi maganda yung pakikitungo sa kanila, hindi natin sila pwedeng gantihan. Napuputulin natin ang ugnayan sa kanila dahil sila may kasalanan, hindi. Bagkus gagawin natin ay ugnayan pa rin tayo sa kanila. Magiging mabuti pa rin ang ugnayan natin sa kanila. Yan ang utos sa atin ng relihiyong Islam. Kabilang din sa sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, Laisa alwasilu bil mukafi. Hindi ang tunay na mabuti sa kanyang mga kamag-anak, yung patuloy na pakipag-ugnayan sa kanyang mga kamag-anak, ay yung mukafi. Ibig sabihin ay gumaganti lamang. Hindi. Kundi sabi niya, walakin alwasil alladhi kuti'ad rahimuhu wa salaha. Ngunit ang tunay na sabi niya na mabuti ang kanyang pakikitungo sa kanyang mga kamag-anak ay sila yung mga tao na kahit pinutol nung kanyang mga kamag-anak ang koneksyon sa kanya ay patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa kanila. Para lang sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaganda po ng pakiramdam na wala tayong kaalitan, wala tayong kaaway, at wala tayong tinatawag na pinutol na ugnayan ng mga kamag-anak natin. Wallahi, anong gagawin ng kamag-anak mo kapag sa tuwing kailangan kanila nandoon ka? Anong may tutulong mo? Payo. Sa pangangailangan nila, tumutulong ka. Kahit pinuputol nila ang ugnayan sa iyo, ay nandoon ka pa rin. Hindi ka tinatawag na nagsumusukli sa kanila ng kasamaan. Wallahi al-adim. Ang puso ng isang tao ay tinatawag na mababago. At kasama natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun rin, na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا. Sila ay magpatawad. Sila ay magpatawad. وَلْيَعْفُوا, magpatawad sila. Sabi ito, sinabi ni Allah ito, أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal Quran na أَلَا تُحِبُّونَ, hindi ba ninyo hangad na kayo ay mahalin at patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil sa inyong pagpapatawad, napaka-unfair. Tayo ay humihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit may humihingi ng tawad sa atin. Diba? Gusto natin patawarin tayo ni Allah. At pinapatawad tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero may humihingi ng tawad sa atin pero hindi natin pinapatawad. Subhanallah. So dito, bilang panghuli, ay babanggitin ko ang isang hadith. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith Imam Bukhari at Imam Muslim na kanina sinabi, Man sarra ay yubsita lahu rizqah wa yunsha'alahu fi athari falyasil rahim o kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sino man ang buksan sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga biyaya. Sino nagsabi dito? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino man ang gusto niya na paramihin sa kanya at buksan sa kanya ni Allah ang kanyang biyaya,
At ganun din, napahabain ni Allah ang kanyang buhay, falyasil rahima. Ay, panatilihin mo ang ugnayan mo sa iyong mga kamag-anak. Lalo na sa mga magulang. Mga magulang, subhanallah, kahit anumang nagawa ng natin, Muslim man sila o hindi ng ating mga magulang, ay dapat na irespeto natin sila at mahalin natin sila, alagaan natin sila, kahit na sila ay nagkamali sa atin. Tandaan natin yan. Kahit nagkamali sa atin ang ating mga magulang. Ganon din ang ating mga kapatid. Kapatid sa ama o kapatid na buo, kapatid sa ina, dapat na patuloy ang ugnayan natin sa kanila. At hindi yung napakalit na bagay lamang ay magiging dahilan na puputulin ang ugnayan. Ganon din sa mga kamag-anak. Subhanallah. Bilang panghuling payo ito na kung saan ay narapat sa isang mananampalataya na isipin din niya na siya ay nagkakamali. Diba? Lahat tayo nagkakamali. Walang perpekto sa atin. Kaya dapat ay marunong tayo magpatawad. Ang Allah, isa sa katangian niya, ay mapagpatawad. Subhanallah. Kaya nga tayo ay kapag humingi tayo ng kapatawaran, sinabi niya Allah, napapatawari ko kayo. Bakit tayo? Subhanallah, hindi tayo marunong magpatawad. At isa sa pinakamaganda po sa pakiramdam, wallahi al-adim, ang isang tao ay kapag malinis ang kanyang puso. Yan ang palagi nating alalahanin. Kapag malinis ang puso ng isang tao sa kanyang mga kamag-anak, kahit na hindi sila naging maganda sa kanya, ay napakaganda sa pakiramdam. Wallahi al-adim. At alam yan ng mga tao na sila ay tinatawag na marunong magtiis, marunong magpatawad. Tama po yan. Nasasaktan tayo. Tama po yan. Nararamdaman natin yung tinatawag na nasasaktan tayo minsan. Dahil bakit sila pa nakamag-anak? Bakit sila pa yung mga kamag-anak ko? Sila pa yung tinatawag na nananakit sa akin? Sila pa yung sumisira sa akin? Sila pa yung, subhanallah, nandiyan yan. Nararamdaman natin yan. Pero hindi dapat mangibabaw na tayo ay magpatalo kay Shaitan. Sa mga bulong ni Shaitan, gumanti ka, putulin mo ugnayan sa kanila. Ang panalo si Shaitan, hindi ikaw ang panalo. Kung ikaw ay tinatawag na magtitiis, susundin mo ang utos ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ang mananalo. Maginhawa ang puso ng isang tao kapag siya ay nagpatawad. Kaya, nawa ay nakapagbigay ng aral itong live natin ngayong araw dahil alam natin na napapalapit na yung tinatawag na eleksyon na naman sa barangay election. Kabilang lamang yan sa mga dahilan. Napakaraming dahilan. Mga away sa lupa, away sa bahay, away sa mana, away sa tinatawag na mga bata, away sa salita, away sa iba't ibang na hindi dapat na maging sapat na dahilan. Hindi dapat maging dahilan ng pagkakawatak ng pamilya, ganun din yung pagputos sa ugnayan ng bawat magkakapatid at saka bawat magkakamag-anak. Palagi nating alalahanin na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na tayo ay magpatawad at kapag nagpatawad ka, ang gantimpala niya ay si Allah subhanahu wa ta'ala ang magbibigay sa iyo. Allahu Akbar. Kaya hanggang sa muli ako pinagpapasalamat sa inyo lahat. Nawa ay tulungan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gawin niya tayo na matiisin at tayo ay kanyang gantimpalaan sa ating pagtitiis. At nawa ay maging malinis ang ating mga puso at maging, kumbaga, malambot ang ating mga puso sa ating mga kapatiran, sa ating mga tinatawag na kamag-anak. Kung meron mang mga alitan, hindi pagkakaunawaan, bigyan natin panahon ang ating sarili at isipin natin palagi ang utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi magtatagal, lahat ng tao ay walang mananatili dito sa mundo. Lahat po tayo babalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Darating ang panahon, sasabihin sa atin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Wala tayong magagawa. Yan talaga ang sunna ng pamumuhay natin. Kaya wag nating punuin yung buhay natin ng pagkamuhi, ng galit. Subhanallah. Hindi ito dapat. Hindi natin na tinatawag na iala yung buhay natin sa ganito. Napakaiksi yung buhay natin dito. Napakaiksi ang buhay natin dito sa mundo. So dapat hindi natin punuin ng ganitong mga bagay. Kundi punuin natin ng pagpapatawad, pagmamahal. Napakaganda ito sa pakiramdam. Subhanallah, napahaba po ang ating leksyon ngayong araw at nawa po nakatulong ang leksyon natin ngayong araw sa ating mga kapatiran. Ito po ay payo ko sa aking sarili at sa inyo lahat. Hanggang sa muli, ako po lumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.